Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Nako, matindi, mainit, mga kaibigan. Kagimbal-gimbal ang buong katotohanan sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ito po ang latest update. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Eto na, samahan nyo po ako mga kaibigan, kahindik-hindik, kagimbal-gimbal, ang katotohanan sa pagkawala ni Catherine Camilon. Si Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. po ang hepe ng CIDG for Region 4A. Kausapin po natin. Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga, Manong Ted, at saka kay DJ Chacha at lahat ng followers po ninyo. Opo, pag ako po napapasintabi sa mga nakikinig sa atin dahil gusto lang ho namin malaman ano ba ang kwento nitong si Major Alan De Castro? Saan ba ito naka-assign? Ano ba ho ang kanyang kinalaman dito po sa pagkawala ni Catherine Camilon? Si Major Alan De Castro, Manong Ted, ay formerly assigned sa Batangas PNP. Siya po ang deputy ng Drug Enforcement Unit, ng naturang unit sa Batangas. At ang kinalaman po niya dito, base po sa nakalap namin mga salaysay, lalong-lalo na sa kapatid ng biktima natin si Catherine, ay sila ay merong relasyon, no? Mag-boyfriend po itong dalawa at yan po ay na-validate natin sa isang statement na isang beauty contestant din na kaibigan ng biktima. At doon nga sa kanilang binigay sa ating mga combination ng exchange of messages sa messenger, itong palang ating suspect na si Major Alan De Castro ay minsan nanakit kay Catherine. At ang pinaka-critical natin nakitang motibo dito, Manong Ted, ay yung sinabi sa statement na ito pala si victim natin si Catherine ay nagsumbong sa asawa ni Major De Castro na ito ay may babae. So yun po ang nakita nating motibo at yung involvement nito si Alan De Castro. Madagdag ko, Manong Ted, base doon sa salaysay ng kapatid at saka yung kaibigan ding beauty queen, si Major Alan De Castro ang katatagpuin nitong si Catherine nung gabing nawala siya. Base po sa kanilang telephone text messages exchange. Nakakalungkot po, ito hong namalalantad po itong ganito pong uri ng kwento. At kami po nga ay nalulungkot po na ito ho'y pag-usapan pa natin. Pero ito kasi nga ang pangyayari. Si Major Alan De Castro, ilang taon po ito? At ano po ang sitwasyon ngayon ng kanyang pamilya? Siya ba ho ay living with the family? Paano po ito, Colonel? Si Major Alan De Castro po, he's a 40-year-old officer. Who is under restricted custody po ng PNP Calabarzon. Nandun lang po siya sa regional headquarters, hindi po siya pinapayagang lumabas. Readily available siya for further investigation ng naturang unit since he is in active duty. Siya po ay kasalukuyang kasama ang kanyang pamilya, wife and his 2 kids. So, yun po, Manong Ted. Okay. Ito pong si Major ay official ng PNP dahil po ba siya ay graduate ng PNPA o PMA? PNPA Class 2008 po. Okay. Opo. Sa ngayon po, sir, siya ba ay naimbestigahan na ng inyong mga tauhan tungkol po sa pangyayaring ito? Opo, sir. Maliban po sa pag-conduct namin ng interview sessions with him, ang nakuha po namin ay puro general denial at nasa duty siya ng time na yon. Ganoon din po ang kanyang explanation sa Batangas PNP. The first time this issue went in the open, pinag-explain po siya na kanyang provincial director. Ganoon din po general denial. But
kami naman ay hindi naniniwala ng gano'n at patuloy ang aming investigation as to his specific whereabouts during that time. Kasi tao nga yan at nakikita na naman natin ay duty detail na he was on duty that time. No? So patuloy po ang aming investigation, lalong-lalo na as of now ay hindi pa natin nakita si Catherine. So, nung pong time na nawala itong si Catherine, siya ang deputy ng Drug Enforcement Unit ng PNP Batangas. Correct po. Okay, sige po. Ngayon po, siya ay nasa holding center po. Yes, okay. Kumbaga, wala muna siyang assignment ngayon at anytime on call siya kung sakasakali po. No? Ganun yon. Tama po. Okay, pero ito ho'y kaso na may serious implication sa kanyang kalayaan na isampa na po ninyo ito sa prosecutor's office. Opo, kahapon po naisampa namin ang kasong kidnapping and serious illegal detention. Yun nga po, ina-evaluate pa po yan ngayon ng piskalya at base sa pag-uusap namin kahapon. Initially, ito po ang pwede namin ma-file, kaya agaran namin final yan. And this case, magbabago po ang complexion nito. Or magbabago po, ma-amend namin to as we go forward with the investigation kung meron kami makakuha pang ebidensya, lalong-lalo na yung nasaan si Catherine ngayon, yung katawan niya or siya mismo, no? Opo. And we hope and pray that safe ito si Catherine as we speak. Opo. Ito hong si Jeffrey Ariola Magpantay, Opo. At sa ngayon, nasaan ito? At large po yan, sir, no? Base sa research natin, yan po ay civilian at nayu-utilize na personal driver ni Police Major De Castro. Ano po ang katibayan ninyo against Jeffrey Ariola Magpantay? Base po kasi ang huling CCTV footage natin na yung sa movement ng vehicle ng biktima na si Catherine nawala 10 o'clock ng gabi. Then after few minutes, meron pong base sa chronology of events, ayon sa testigo ng dalawang witness natin na Batangas City, napadaan sila sa isang tulay sa barangay Manghinaw, Batangas, na kung saan nakita nila yung Nissan Juke ng biktima at saka isang red CRV na kung saan isang babaeng tumutulo yung dugo sa ulo hanggang sa katawan na binubuhat ng dalawang lalaki papunta doon na nilagay sa likod ng CRV. At ito namang si Jeffrey Magpantay, base sa kanilang personal accounts, ay nakita nilang nagmamando. Less than 5 meters, Manong Ted, ay tinutukan pa sila ng baril kasi nailawan sila ng headlight ng motor at tinakot pa sila na huwag kayong makialam dito kung gusto nyo mamatay. Kaya kumaripasin po sila ng alis. Pero ang base sa kanilang recollection, very vivid yung kanilang pagkatanda na isang babae na nagmamas doon sa suot ng babae na duguan na binubuhat galing doon sa Nissan Juke na isa namang gamit ng ating biktima. Opo. So kumbaga, ito pong pagkakakilanlan ni Magpantay na isalarawan po ng testigo. Opo, at meron po silang distinguishing marks nakita kasi naka-shorts lang ito. Meron po itong dalawang tattoo. Okay, alright. Naku po, matindi ito. Kawa-awa. Alam ko, kilala nyo na po ito. Hindi ko na i-introduce sa inyo kung ano itong ating tinatalakay sapagkat alam ko ay sinusubaybayan nyo ito. Dahil marami ang nagre-request po sa akin na kung pwede lang ay talakayin ko ito. Ang pagkawala ni Catherine Camilon. Naku po, matindi. Nagbabatayo tayo sa ruling ng video na yan. Shoutout muna at maraming salamat. News 5, Ted Pylon. Ipaitulot po ang paggamit ng inyong counting video clips. Marami ang mga lumalabas na sa social media, spekulasyon kung ano ang tunay na pangyayari, kung bakit nawala itong si Catherine Camilon. But gusto ko po ipaalam sa inyo, gusto kong ihatid ang ruling ng video na yan. Yan o ang katotohanan sa pagkawala
ni Catherine Camilon na sangkot ay isang police major. Nako, nandyan ho ang pangalan, binanggit kung sino itong police major na ito. Bakit nasabi ko po yan po ang eksaktong katotohanan sa pagkawala ni Catherine Camilon? Dahil according ho sa ating nga po investigador at nagsalita diyan sa video na yan na actual interview ni Ted Bailon, ay doon po sila nagbabatay sa salaysay nito sa ruling ng video na yan kung bakit kinasuhan itong police major at mayroon pang mga kasangkot. So maliwanag ko, yan po napapanood natin sa ruling ng video na actual interview. Yan po ang buong katotohanan. Ang pagkawala ni Catherine Camilon. Nagsumbong pala siya doon mismo sa asawa ni police major. Siguro gumanti ito. Dahil nagkaroon po ng pananakit itong police major kay Catherine, at ito naman si Catherine ay sa galit siguro ay nagkaroon po ng pagkakataon para magsumbong na may kabit ang kanyang mister na police. That's why kung magbabasyo tayo dito sa ruling ng video ay gantihan po diba? Dahil nagsumbong ito, nalaman, ginantihan naman si Catherine Camilon ni police major. But anyway, yan po ang lumalabas na matitibay na ebidensya. That's why kinasuhan po itong police major at marami pang iba. Ang kaabang-abang po dito mga kaibigan, identify na ho kung sino ang sangkot sa pagkawala ni Catherine Camilon. But ang tanong ng taong bayan, nasaan si Catherine Camilon ngayon? Ang tanong din ng taong bayan, ito ba ay buhay pa, mga kaibigan? Iyan po ang kabang-abang. Sa susunod natin vlog ay mayroon po tayong ipapakitang video sa inyo. Ang buong katotohanan, nasaan nga ba si Catherine Camilon ngayon? Ito nga ba ay buhay? O nga po ay wala ng buhay? Yan po mga kaibigan sa ating bibigyan ng pagtatalakay sa susunod natin vlog. Ako po sa lahat po nating mga subscribers, marami po ang nag-request nito na kung video ay talakayin natin. So data po at sa puntong ito ay tinatalakay po natin. Sana ho, suportahan nyo rin po ako dito sa paghahatid na nga po ay latest update kung ano na ang nangyayari kay Catherine Camilon. Kung matatandaan nyo po, Jovelyn Quezon ay naging bahagi rin po tayo ng pagtatalakay ng ilang buwan ho. So maraming salamat po sa inyo. Abang-abang po tayo dito sa latest update ni Catherine Camilon. Mga kaibigan, tungkol ho sa kanyang pagkawala. Marami po nyong pagimbal-gimbal na matutuklasan dito para nang sa ganun ho, maging daan para masolve ang kaso at maparusahan itong sangkot dito mastermind sa pagkawala ni Catherine Camilon. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Diyan po sa comment section ay kayo po ba ay naniniwala na buhay pa itong si Catherine Camilon? Kung naniniwala ho kayo, ay pwede kayo magbigay ng public opinion. Kung ano man ang inyong salubin, diyan ho sa comment section. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Pagpalain po tayo lahat. Maraming salamat. Palakpakan.